ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. For 30 minutes, pag-usapan pa nga rin po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang obstetrics and gynecology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Margaret Joyce Christy Limson. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Kumusta naman po? Yan, medyo maulan. Good evening, Elanie, and good evening po sa inyong lahat. Yes, maulan nga po kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan na nasa labas man na nagmamaneho. Ayan, drive safely at syempre, sabi nga natin kanina Doc ay tungkol sa ating kalusugan ang ating pagtutuunan ng pansin. Pagtutuunan nga po natin ng pansin ang preconception health. Para nga po sa ating listeners and viewers, Doc, pag sinabi nating preconception health, ano po ba ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin nito ay ang pag-aalaga ng kalusugan ng babae at lalaki, bago pa magbuntis. So, it means na parang i-maximize or i-optimize yung physical, mental, at saka reproductive health para mag-improve yung chance sa pagbubuntis at para kung buntis yung babae, healthy siya and healthy din si baby. So ideally, dapat nag-aalaga ng kalusugan even when not trying to get pregnant. Okay. Mabuti nga po na-mention niyo, Doc, na itong preconception health ay hindi lamang nakafocus sa babae, At nabanggit niyo nga po kahit yung mga kalalakihan. Ano naman nga po ba, Doc, yung papel ng mga lalaki dito sa preconception health or care? Nako, it takes two to tango. Dalawa para makapabuo ng baby, di ba? So merong male at saka syempre may female and male contribution. As a matter of fact, so pagkahirap magbuntis, 30 to 50% po ang rason na hirap magbuntis or infertility or infertile ng couple is male factor. So yung healthy sperm will contribute to successful fertilization and syempre yung development din ng baby and may contribution din yan sa pagbubuntis. So yung healthy lifestyle, yung mga being tama yung timbang and a lot of other factor yan. So hindi lang talaga dapat ang babae ang nag-aalaga ng kalusugan. Babae at lalaki po yan. Okay. At ibig sabihin nga rin po ba nito, Doc, ay may kaugnayan ito sa family planning or interchangeably sila? Well, when you talk about family planning, it means naman trying not to get pregnant to some extent. Kung yung totoong true sense ng pag-term nun. But when you also talk about family planning, maybe if you take it by those words, planning your family, it is deciding on your own, as a couple, kung kailan nyo gusto magbuntis, yung, parang pinaplan nyo yung inyong, yung life, Yes. together. Kung Pagbuo ng kailan pamilya. nyo plan, oo. Kung the first 2 years, kayo lang muna, tapos magbubuntis kayo, tapos hindi na magbubuntis muna until the next one. So I think that's part of the term family planning. Alright. At kung pag-uusapan naman natin, Doc, yung mga factor na nakakaapekto sa fertility ng babae or ng lalaki, malaking nga bang kontribusyon dyan, Doc, yung stress at yung puyat, lalong-lalo na nga po kapag madalas na nag-overtime si Mr. o si Mrs. Sorry, Doc, pa-on po yung ating microphone.
Sorry. Yes. Yes, I didn't catch the question. Okay. You were asking about ano po yung factors. Opo. Na tanong nga po natin kung ano nga po ba yung mga factor na nakakaapekto sa fertility ng babae at ng lalaki. Kasama na nga rin po ba dyan yung puyat at yung stress dahil madalas, 'di ba? Syempre sa pagbuo ng pamilya kailangan financially stable kayo or may capacity kayo na makapag-sustain sa mga gastusin at kabilang nga po ba dyan yung stress at puyat. Lalong-lalo na nga po sa madalas na pag-overtime sa trabaho. Yes, definitely. For fertility, no, yung stress, big factor yan. And actually, it also adds to marital stress, lalo na kapag hirap po magbuntis. Imagine mo, sasabihin, oy, Hans, kailangan natin ngayong gabi. Pagod na pagod yung isa, sasama naman yung load ng isa. So, parang may ganong factor din sometimes. Yung puyat, actually, big factor yan, especially for those who actually work, na iba yung oras, hindi yung regular time. Yung mga BPO, minsan, di ba, gabi po magtrabaho yan. Yes. Ikaw, nagtatrabaho ka pa ngayong gabi. Ano po? Well, factor yan kasi may circadian rhythm. So, hindi normal yan sa katawan. So, it has been shown sa studies na actually medyo less fertile po yung mga taong nagtatrabaho ng gabi. It's not only because hindi ho sila nagkikita ng hindi po sila nagkikita ng partner nila dun sa time na gano'n, no? But it's really because meron pong problem dun sa hormones. So, the woman becomes less fertile. But aside from those things po, maintaining a healthy weight, no, eating properly, exercising, or at the very least being active, yung lifestyle po, no. So, smoking at saka limiting alcohol intake, these are very important factors that can really help affect fertility and, having a healthy pregnancy as well. So, important din, no, sa mga couples na kapag meron silang ibang medical problems, so high blood, diabetes, no, may mga thyroid issues, maigi po na makontrol po yan kahit papaano bago magbuntis para hindi nga siya uncontrolled during the pregnancy because it makes the pregnancy even riskier or mas high risk po siya. So, balikan rin lang yung natin, paggamit Doc, po ng droga. Opo. Balikan nga Go rin ahead. lamang natin, Doc, yung hormones na nabanggit ninyo. Dahil nga po sa PCOS or PMOS, 'di ba? Sa kababaihan ay mas kinakailangan sila nga po ba yung mag-undergo or magsagawa ng preconception health or care? Well, yes, no, yung PMOS, ngayon yung tawag doon, no, dating kinikilalang PCOS. Marami po yung problems. It's really metabolically related. Doon po yung link niya. So it's the way the body handles sugar. And meron din po siyang association with dyslipidemia, tsaka... So, dapat po, mahirap first line po, may nahirapan po magbuntis sa mga babaeng may PMOS. Kasi hindi ho sila regularly nangingitlog and a lot of them may some degree of subfertility. So, that in itself is a problem. And also the underlying possibility of yung diabetes or yung tinatawag natin na pre-diabetic, impaired glucose tolerance. And kung may factor din po na mataas din po yung cholesterol, tas medyo on the heavy side, pwede pong may metabolic syndrome, and minsan nag-high blood po itong mga babaeng to. So, dapat po talaga nag-aalaga po yan. Makontrol po yan. Nabubuntis naman po a lot of them, no, with the help of the doctors. But the number one management of PMOS, it's really lifestyle modification and trying to keep a healthy weight and BMI. So very crucial po yan. And their pregnancies become healthier if they're healthier when they get pregnant. So kapag controlled po yung kanilang ibang medical problems, mas healthy po sila when they get pregnant, and then the outcome much better. The pregnancy is easier, less high risk, and the baby is healthy. So Yes. important po talaga yan na yung preconceptional health. I think this is something na hindi po masyado natutugunan, no? Dapat po if you're really planning to get pregnant, dapat po iniisip po yan na maigi.
para mas maganda po yung outcomes ng pregnancy. Yes, alamin nga rin naman po natin, Doc, ano nga po ba yung love work app na kino-cover or saklaw nitong preconception health para matiyak nga po na maayos ang kalusugan ni mommy, ni daddy at ni baby. Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Para nga po sa mga may katanungan, i-post na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. This time check is brought to you by Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng ROI. Pagkatapos nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamaril. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat sa Dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Margaret Cristil Limson ng Makati Medical Center, the hospital with the heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion para sa mga kakatune in rin lamang ng kanilang radyo at telebisyon, pinag-uusapan po natin preconception health. At naiwan nga po natin, Doc, na katanungan kung ano nga po ba yung love work app na kinakailangan ng babae or sabihin na rin pati yung lalaki para malaman kung maayos yung kanilang overall health. Okay, so Eleni, iba-iba yan Depende yan sa age ng pasyente largely. Kung ano yung appropriate. And of course, kapag in-examine or na-interview din yung patient, madidirect yan kung ano pa yung mga specific things na gusto namin malaman specifically for a certain person. Kung may sinasabi siyang mga medical history at saka may mga nararamdaman, then we can explore all those things. Pero yung mga basic po will be maybe to do a CBC. And then yung woman po, gusto po namin alam yung blood type kasi minsan nagiging problema yung mga RH negative. Hindi pala nila alam na RH negative sila, no? Parang pang dugong dayuhan. Dugong bughaw, ganyan. Dati pero minsan po nagiging problem po yan pag buntis. Kasi nagkakaroon ng RH incompatibility. Now, if may high-risk factors or strong family history po ng diabetes, and of course, we'd like to check for the sugar. Okay? And can also probably check the urine test. Isa pong sine-check namin sa mga kababaihan na hindi pa buntis, no? Yung rubella or German measles immunity. Okay. Kasi gusto po namin na babakunahan po yung mga babae na walang bakuna or walang antibodies against rubella. Because kapag magkaroon po ng infection yung babae pag buntis, then pwede po magkaroon ng congenital rubella syndrome. So that will be devastating, no? So gusto namin protected yung babae. Then sometimes we also do screening for yung mga sexually transmitted infections, yung Hep B, syphilis, HIV, and then kine-check din po namin yung thyroid. The thyroid is very much linked to pregnancy. reproduction. So, yes po. So, we check for the thyroid hormones to check if they're within range. So, kasi correct po yan Parang bibigyan lang po namin ng gamot. Minsan nga po yung mga hirap magbuntis, yun po, yung irregular po yung regla, tapos gumaganda po yung cycles nila. And of course, kung appropriate po to do a pap smear at the point na mag-consult po yung patient, then we would do that as a screening test for women. And sometimes kung meron pong highly suspect na genetic disease sa family, then we may decide to pursue that and to do genetic carrier screening kapag doon po sa mga at-risk na patients. So this is not only for ladies, no? Yes. Well, I guess yung mga rubella screening, hindi ho yun sa lalaki, but most of these will apply to the males as well. Siyempre yung pap smear din, hindi. Opo. At kung sakali naman po, Doc, na unplanned yung pregnancy, sabihin natin na nalaman niya ilang buwan na siyang delayed or ilang weeks na siyang delayed, maipapasok pa nga rin po ba natin yung preconception health?
well, hindi na ho siya preconception. Oho. So we just hope na healthy po yung babae during that time, and then we maximize at the time, no? We optimize woman's condition while she's pregnant already. And hindi na ho siya talaga preconception. So at that point in time. Yes. At bakit nga po ba, Dok, mahalaga itong preconception health? Ano nga po ba yung mga panganib or sabihin nating komplikasyon na maaaring kaharapin nga po ng babae sa kanyang pagdadalang tao? Well, kapag ano po, minsan po, kunwari, pangit ang nutrition, obese patient, uncontrolled hypertensive, diabetic, smoker, the risks for the offspring is very big, okay? Pwede pong maliit yung baby, pwede pong preterm delivery, the risk for hypertension, diabetes during pregnancy, miscarriage is also there. So, any loss, any pregnancy loss or a poor outcome, that breaks the woman's or the couple's heart. Yes. And sometimes isipin mo, sana na lang, nagpaka-healthy pala ako nung time na yon, pwede naman gawin. Mga small tweaks lang naman being just a bit more conscious about your lifestyle. And then baka yung outcomes, ang laki po ng difference. So, if you were healthy before, then you're healthy when you're getting pregnant, then we expect the baby will also be healthy. And that's what we want for our children, of course. Yes. At eto, Doc, may question dito, na kinakailangan nga rin daw po bang magpapayat muna ang babae bago siya magbuntis or magdalang tao? Well, keeping it the normal BMI would be ideal, opo. So, hindi naman kailangan payat na payat, but of course, if a woman is within that normal BMI range, then that would be preferable. Alam niyo po, di ba, very popular yung mga GLP-1 ngayon? Yung mga gamot, yung mga injection, yung mga Ozempic, yung mga Mounjaro. Dami po nabubuntis pag pumapayat po sila. And I just came from this conference. They were talking about the effects of obesity in pregnancy. And then yan po, yung mga outcomes na binanggit ko po kanina, na negative po yung outcomes, yung miscarriage, preterm labor, hypertension, all crop up when the woman is a bit on the heavier side. So, yes, it would be ideal, but sometimes it doesn't happen. And minsan po ang problema namin, if a woman is older, may time pa po kami talagang kayang spend para papayatin ho siya. So we have to balance these factors po, no? Baka naman medyo mas may edad na po siya by the time she's thinner, pero hirap na kami talaga magbuntis because age is a significant factor for fertility. Can we blame, Doc, yung lifestyle ni mommy or ni daddy kung bakit nga po ba nagkakaroon ng special child or yung abnormality sa pagdevelop ng baby? Not always, no? Hindi naman po yung para sabihin natin na may congenital defects po yung offspring. Hindi po always na masasabi natin dahil doon. Sometimes it can, like smoking while you're pregnant or yung mga nag-alcohol pa ho habang buntis, pwede ho talaga yung magkaroon ng effect. Pero not all the time. Kasi minsan po yung pagkabuo pa lang po talaga, doon na po yung embryo mismo, parang yung pagkabuo pa lang ho nila chromosomally, hindi na po maganda. Then minsan doon po yung nangyayari na yung may defects po yung bata. Yes. At hindi nga lamang po tumutukoy sa physical health itong preconception care or preconception health. Nabanggit natin sa unang bahagi ng ating talakayan, yung mental health. Ano po yung kaugnayan at kahalagahan nito, Doc? Ay, nako, kung mental health, you already mentioned stress kanina, di ba? So, if mentally not healthy, how can you really take care of yourself as a whole? That's very difficult. So it goes hand in hand. Mabalik ko lang pala, Ilani, kanina sinabi mo yung sa conception health at saka yung outcome ng baby. One significant thing is the intake of folic acid during this time. So it is preferable na yung mga reproductive age women na, nagbabalak magbuntis or even those who are not using contraception na may potential magbuntis, nagtitake po ng folic acid. Kasi one preventable outcome is yung mga cleft lip po or yung mga neural
correct. Yes, it's something as simple as taking folic acid is an important thing that women should be doing during the preconceptional period po. Ayan ako. Dok, magandang talakayan itong preconception health. Marami pa nga pong katanungan na gusto nating bigyang kaliwanagan. Kaso nga lang po, kulang yung ating oras. Last message na lamang po, Dok, sa ating listeners and viewers. I think ito simple lang po. Healthy parents, healthy pregnancy equals healthy baby. So kapag nag-i-invest po tayo dun sa health mo ngayon, kahit hindi pa buntis, you're giving your child the future, the healthiest possible start in life. So I think, mamahalin naman natin yung mga yan. So start with yourself first. Take care of yourself. Self-care, self-love, no, Doc? Ayan, maraming salamat sa ating obstetrics and gynecologist specialist ng Makati Medical Center. Doc, may mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Of course, yung mga kasama ko po sa Makati Med, my parents, I love you, tsaka yung family ko, my husband and my children. Thank you once again, Dr. Margaret Joyce Cristil Limson mula sa Makati Medical Center. Again, invest in your health habang maaga pa. Bigyan nga po natin ng pansin ang ating kalusugan. Para nga po sa iba pang health concern, maaari rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Amoy nakaka-joyful!